Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Meron po akong nabasang comment galing po sa isang Jewel Suyamin. Sabi niya, Tito Manny, may itatanong ako kay Apo Presidente. Dahil po sa PhilHealth, bakit ba daw tatanggalin ang PhilHealth po na malaking tulong ito sa mga mahihirap po gaya namin? Okay, pinag-uusapan po itong PhilHealth issue na to. At ito nga ang ginawang bala ng mga DDS para maging negative ang tungkol po dito sa PhilHealth issue. Pakinggan po natin si Jam Magno, isa pong dating DDS vlogger tungkol po dito sa PhilHealth. Nagulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Ulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question, bakit sa dami-dami ng pera nila, 'di ba? Ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong mai-program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayan ng Pilipino. Hindi po yan totoo. Ang gusto lamang po ng kamera, kasama po ang Senado, ay ayusin po ng PhilHealth ang sistema po nila. Question po ang PhilHealth, bakit po ang taas pa rin ng kanilang mga contribution na hinihingi mula sa pangkaraniwang mga tao at hindi po nag-iiba yung pagkakaltas. Kasi di ba nagrereklamo kayo na ito po yung sakit namin, ito lang po yung kinaltas. Kasalanan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Again, nadadamay na naman ang tingog, nabiblame na naman ang mga walang alam at syempre, nauuna kasi kayo sa takot kahit hindi nyo naman inalam yung sitwasyon. Uulitin ko. Ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Ang ating pong premier insurance provider po sa Pilipinas, which is PhilHealth, may 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. So it doesn't mean, again, na magsasarado ang PhilHealth, na magko-contribute ka tapos wala na itong mapupuntahan. Pag wala na itong mapupuntahan at hindi epektibo ang serbisyo, ang PhilHealth po ang kailangang managot. Hindi po ang ibang tao. Question pa nga ang hindi paggamit ng PhilHealth sa pondo nila ng mismong si Senator Bongo. Tinanong niya kung bakit ganito ang nangyayari at hindi nila ginagastos kahit alam naman nila na meron ito. Ang hindi paggastos ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao sa PhilHealth. Hindi rin po nagbabago
Ang pagkakaltas, depende sa sakit po ninyo, pagpasok nyo sa ospital, dahil hindi rin ito binago ng PhilHealth. At PhilHealth lang po ang pwedeng magbago nito, dahil sila naman po ang insurance provider. Kaya sa lahat po ng mga tao na naghuhuramentado sa Facebook ko, nagme-message at napunta na naman sa amin ang blame at sinabi na naman na tinanggal namin ang pondo, hindi ho. Dahil hindi naman ho pondo o budget ang tinanggal, kundi subsidy. Hindi po talaga mauubusan ng budget ang PhilHealth dahil kinakaltasan pa rin naman tayong lahat. Kasama ako. Kasi kahit man volunteer ako, I still pay yung kailangan kong bayaran to keep my PhilHealth alive kasi may beneficiary ako, which is Tony. Kaya sana bago kayo magurimentado, kalma. Intindihin muna ang proseso ng gobyerno. Di porket may away, lahat na lang i-associate doon. Masisistress ka na wala namang rason. Hindi kinakawawa ang PhilHealth. In fact, dapat kayo nga ang nagsasabi sa PhilHealth na gastusin na nila ang 600 billion nila na pondo para mapababa ang kontribusyon ng pangkaraniwang tao at marami silang matulungan at yung reimbursements ay magiging mas mabilis para mas epektibo din ang serbisyo nila sa iba't ibang nangangailangan dito. At sa mga nagsasabi na kawawa ang PhilHealth at pag nawala ang PhilHealth, wala na, hindi rin ito totoo dahil again, uulitin ko, may DOH pa po na MAIP at meron pa rin pong financial assistance na makukuha po natin sa DSWD. Kaya nga ba lagi kong sinasabi na pag kayo, inuunan nyo yung galit nyo instead of intindihin nyo ang mga bagay-bagay, di sana hindi kayo na-stress kasi wala rin namang kumpay ang stress nyo kung dapat ang sinasabi nyo ay dapat talaga tanggalan ng subsidy dahil may pondo sila. May 600 billion sila. So anong gagawin sa 600 billion na yan? Ipagde-decorate sa opisina nila? Kaya dapat ang ginagawa natin, we are calling on to PhilHealth to properly manage their funds, to be able to babaan ang mga contributions. Which is, may loan na naipasa nito na 3.25% starting 2025, ibababa doon sa premiums na binabayad ng pangkaraniwang tao. Kasi uulitin ko, hindi naman ho ayuda program ang PhilHealth. Ito po ay isang insurance provider and the premier insurance provider of our country. Kaya ulit, nagsasabi, ma'am, na ospital po ako, ito lang po yung kaltas. Yan yun. Kaya kailangan nilang gastusin. Okay? Yung 600 billion nila, di ba, dinimonize nyo din ulit ang pagbalik nila ng pera na hindi nila nagastos, di ba? Ibabalik dapat sa National Treasury, ginawa nyo rin ng issue. Siyempre, ibabalik talaga dapat yan sa National Treasury ang pondo na hindi mo ginagamit. Di ba galit na galit kayo sa corrupt? Tapos ngayon, ang pagbalik ngayon sa gobyerno, galit na galit pa rin kayo? Pick a struggle, B. Kaya ako sa mga galit sa akin, sa mga nangaaway, sa mga nagsasabi na kami na naman ang kumuha ng pondo, hindi ho. Hindi ho. Kasi wala naman hong transfer of funds. Wala naman pong kinuha dito at nilagay dito. That is not true. Yan lang po ang gusto nilang sabihin para mag-fit ulit sa narrative nila. Tulad lang din yan sa paninira nila sa memorandum between Tingog, DBP, and PhilHealth. Kaya ang weird, no? Galit na galit kayo na kunwari, kinakawawa ang PhilHealth, pero paano na lang nga yung 600 billion? Uulit-ulitin ko talaga to at pag-uusapan ko talaga to at mahinahon talaga ako dahil ito naman yung totoo. Magalit kayo, mag-worry kayo kung totoo talagang tinanggalan at hindi na talaga magfa-function. Kaso, they are just being encouraged to fix their system. They are being investigated dahil despite how much they have, they still choose to charge premium. They are hoarding money. The government is losing money because of inflation dahil hindi nila ginagamit ang pondo nila. Kaya sana maliwanag ito because I am explaining it as slowly as possible and in Tagalog para mas marami ang mas makakaintindi. Kaya again, hindi kinakawawa ang PhilHealth. Hindi ito magsasara. Hindi rin totoo na tinanggalan ito ng buong-buo dahil binigyan pa rin sila ng pang-operational expenses nila. At ang pondo naman nila ay galing naman sa ating mga kontribusyon na hindi rin hihinto. Ang kailangan lamang dito ay ayusin ng PhilHealth ang kanilang sistema sa loob para mas maganda ang kanilang paninerbisyo sa
pangkaraniwang Pilipino. Nagkakaintindihon ho ba tayo? Uminom ng tubig at makinig ulit sa video na ito. Rinse and repeat. Ingat! Mwah! Ayan, so kung hindi pa po natin naintindihan, galing po mismo kay President Bongbong Marcos ang paliwanag. PhilHealth has a 500 billion reserve, and the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion, is in 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas ng pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth na bayaran niya. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayad. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw, yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth, of course, to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng claim. And at the same time, mabilis makuha ng tao yung kanilang insurance claim. So, doon pa sa hindi pa rin makaintindi at nagtatanong, mababawasan ba ang serbisyo ng PhilHealth? Sagot pa rin po ni President Bongbong Marcos. Let me be very clear. I really wish sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim at tignan naman ninyo. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class.
walang mababawasan kahit isang pusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025. Doon naman sa nagsasabing pinupuntirya lang daw ang mga DDS tulad ni Senator Bongo dahil sa kanyang Malasakit Center, sabi po dito, Malasakit Center, hindi na raw popondohan sa Administrasyong Marcos. Teka po muna, liwanagin po natin ha. Ang pera pong ginagamit dyan sa Malasakit Center ay hindi po galing sa bulsa ni Bongo. Ang budget ng Malasakit Center ay nanggagaling sa Philippine Charity Sweepstakes, PhilHealth, DSWD at meron pang isang ahensya. So, merong Bongo o wala ang Malasakit Center, hindi po mawawala ito. Yan po kasi ang ginagawa ng mga DDS. Nagpapakalat ng maling impormasyon para po magpakalat ng agam-agam at takot sa ating mga mamamayan, lalo na sa mga umaasa sa PhilHealth. So siguro naman, maliwanag na po dahil galing na po kay President Bongbong Marcos ang eksplanasyon. Ngayon, kung hindi pa rin kayo naniniwala, dahil kayo ay mga DDS, bahala na po kayo sa buhay ninyo. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos, ti Agnina.